Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas, bakit nga ba nahihirapan na ngayon na makuha ang gintong medalya diyan sa SEA Games? Paano nga ba magiging patas yung mga patakaran diyan sa Southeast Asian Games? At Coach Tim Cone may paliwanag at halimbawa kung bakit kailangan ng maglaro ng ating pambatong si Kai Sotto kontra sa New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay nakapasok na sa semifinals ng SEA Games Basketball ang ating Gilas Pilipinas. Matapos nilang matalo sa first game ang Malaysia at makakuha ang ikalawang panalo kontra sa Vietnam sa score na 78-67. Harapin ng ating Gilas Pilipinas ang magwawagi sa laban ng Indonesia at Vietnam kung saan ang mananalo ay siyang papasok sa final match kung saan naghihintay na ang gintong medalya. Alam natin mga kabasketball na hindi na magiging madali katulad noon yung pagkuha ng Pilipinas ng gintong medalya dyan sa SEA Games kasi doon sa kasaysayan, no? Doon sa 22 SEA Games, 3 lang po yung hindi napunta sa Pilipinas. 19 yung gintong medalya laging nasa atin. Pero ngayon iba na po yung bakbakan dito mga kabasketball. So ano nagiging dahilan yan? Una, syempre, yung improvement ng mga karatig bansa natin, no, dito sa Southeast Asia at yung rules mga kabasketball, especially ngayon, no. Pero sa akin, okay lang po yun. Halimbawa, puro local lang yung gusto nilang isali as long as at least 1 month before ipaalam nila sa mga bansang kasali kung sino-sino yung mga eligible maglaro, yung pwedeng maglaro. Halimbawa, puro local lang. Okay, at least alam natin at nung iba't ibang mga bansa, mapaghahandaan natin. So, yun yung punto ko dyan para maging patas. Wala naman problema eh, kahit puro local lang. Diba, maganda nga yun eh. Kasi ang maganda mga kabasketball, manalo ka na meron kang dangal at makuha mo yung respeto ng mga karatig bansa mo. Ngayon mga kabasketball na papalapit naman etong pinakaabangang bakbaka ng ating Gilas Pilipinas, Team A under Coach Tim Cone sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan makakabanggaan natin yung dalawang pinakamalakas na bansa sa FIBA Asia na Australian Boomers at New Zealand Tall Blacks. Ay umaasa ang mga Pinoy basketball fans maging si Coach Tim Cone na muli na nga makapaglalaro ang ating pambatong si Kai Sotto para mas lumakas ang puwersa ng ating Gilas Pilipinas. Dahil siyempre bukod sa 7-3, pinakamalaki itong ating pambatong si Kai Sotto, ay nag-iiba talaga yung antas ng all-around game ng ating Gilas Pilipinas kapag nasa loob ng court. Etong ang si Kai Sotto, matatandaan na nagbigay pa ng halimbawa si Coach Tim Cone kung paano lumalakas ang Gilas Pilipinas kapag kasama nila si Kai Sotto. Para daw San Miguel Beermen, no, na team diyan sa PBA, ang Gilas Pilipinas kapag nawalang Junmar Fajardo, kapag wala si Kai Sotto. Imagine niyo yung San Miguel na walang Junmar Fajardo. Kasi kapag naglalaro daw etong si Junmar Fajardo sa SMB, especially kapag all Filipino, talagang napakalakas. Ang dami nilang championship, napakahusay. Wala siyang kamatch eh, 'di ba? Patunay na nga dyan yung naging panalo ng ating Gilas Pilipinas na kasama si Kai Sotto sa laban natin sa number 6 sa FIBA World Ranking na Latvia. Tinalo natin yan at ang New Zealand, tinalo rin natin mga kabasketball. At yung sunod-sunod na pagkatalo na ng ating Gilas Pilipinas habang hindi pa nga nakapaglalaro dahil sa injury etong ating pambatong si Kai Sotto. At dahil nga sa napipintong paglalaro na ulit netong ating pambatong si Kai Sotto para sa ating Gilas Pilipinas, ay naniniwala ang karamihan na may tsansa tayong manalo laban sa koponan ng New Zealand Tall Blacks sa darating na February at sa Australian Boomers pagdating ng March. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.